Okay, let's start. So, how are we going to treat pricing under different market condition? So, first and foremost, ano ba yung market condition at ano ba yung market structure? At bakit sinasabi na we do have differences in terms of freedom dito sa bawat market condition? So, technically, kapag sinabi kasing market structure or market condition, ito yung pagsasama-sama, no? Pagsasama-sama ng mga magkakalaban o yung competing company or competing product in one market. Right? Now, if you still remember, itong market structure nito, ito rin yung types of competition na pinag-aralan nyo most likely nung siguro senior high kayo o nung nasa junior high kayo, no? So ito ay apat. So we have pure competition o tinatawag din nilang perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, monopoly or yung pure monopoly. Okay. So before we understand, no, kung paano tayo mag-set ng price sa bawat market condition, dapat maintindihan mo muna ano ba ang status sa bawat market condition. Diba? Kailangan kilalanin muna natin sila. Okay, so isa-isayin natin siya ngayon. Ito, overview lang. Okay? Overview ng apat na market condition. And as you can see, dito sa may lower portion, yan, pricing freedom. Okay? Kung papansinin mo, each structure, okay, from perfect competition or pure competition hanggang dun kay pure monopoly, no, may iba't ibang pricing freedom. Mula sa walang kapangyarihan na nasa pure competition hanggang doon sa monopoly na meron namang maximum power. Okay? Now, to know more itong different market structure na to, so proceed na ako sa aking next slide. Ayan. Ito guys, si pure competition or perfect competition. Ano ang characteristics niya? Basically, there are many buyers and sellers. Maraming buyer, maraming sellers. Bakit? Because the product they offer is identical. Magkakapareho, magkakamukha. Okay? At madalas, hindi mo madidistinguish kung ano pagkakaiba. Sabi nga ng last presenter, if I'm not mistaken, halimbawa daw, palengke. Yung gulay na itinitinda ng bawat tindera ng gulay, hindi mo naman talaga madidistinguish ang bawat isa. Kahit yung fish o yung chicken, dressed chicken, di ba? O kahit yung pork, o kaya yung beef, hindi mo madidistinguish yan. Ang itsura kasi nila ay talagang literal na pare-pareho. Ngayon, ibig sabihin, kapag ka ganon, walang power ka talaga na mag-set ng sarili mong presyo. 'Di ba? Bakit? Kasi nga ang product niyo pare-pareho. Halimbawa, merong tatlo na magkakatabi. Nagmaganda yung isa. Ang presyo niya, ang price sa market dapat 350 lang. Nagmaganda siya, ginawa niyang 400. Ang tanong, may bibili kaya sa kanya kung 400? Kung yung tinda niya ay eksaktong kapareho nung katabi niya na ang presyo ay 350. O, di ba? O most likely, hindi siya makakabenta lalo. Di ba? Kasi bakit? Una, wala namang pinagkaiba yung product. So, anong power na meron ka at naisip mo na pwede kang mag-set ng ganyang price? Ganun siya. Now, another thing guys is that sa pure competition, walang uh, walang barrier. So, anong barrier? Ang barrier guys, ito yung yung harang, no, para sa mga gustong pumasok o lumabas doon sa market structure. Kaya sabi niya, there is free entry and exit. As in literal, wala kasing harang. Okay? Parang ganito. Halimbawa, gusto mong gusto mong magtinda sa palengke. Ano lang ang kailangan mo?
O magdala ka ng bilao. Pumunta ka dun sa palengke, i-open mo, itinda mo. Tapos, ayaw mo na, give up ka na, parang relasyon mo, nag-give up ka kagad. O, iligpit mo, tapos tayo, uwi na. Tapos, o, may humarang ba sa'yo? May pumigil ba sa'yo? Wala, di ba? Ganon ang sitwasyon sa pure competition. Maliwanag ba ako? Naku po, walang nag-react. Ibig sabihin, wala nang nakikinig sa akin pala. Sayang. Meron ba ba? Andiyan pa ba kayo? Ayun. Ang lagi nandyan si Vidal. O yun. Saka si RCP. Consistent yan eh. Si Ezorenia. O number one yan. Unang-unang dumating. So, dahil dito guys, price taker lang silang lahat. No one has the power to control price or even setting the price. Bakit sila tinawag na price taker? Literal. They just simply take kung ano ang price na inabutan nila. Diba? Parang kapitbahay nyo. Nagbukas ng tindahan dahil nainggit sa isang kapitbahay nyo. Kung mapapansin nyo, ang presyo nila pareho na halos. Bakit? Kasi yung isa na nainggit, nangopya lang. Kasi nga, yun na yung price. Yun na yung inabutan niyang price. Ngayon, paano ka daw ngayon magsiset ng price mo? Look now at the pricing mechanism. Price is set by the market supply and demand. O, di ba? Ano ang nagde-determine ng price? Supply and demand. Sabi natin nun sa economics, kapag ang supply ay mataas at ang demand naman ay mababa, mataas ang demand, ay mataas ang supply, mababa ang demand, edi ang magiging presyo mo nito ay sobrang baba. Bakit? Eh walang may gustong bumili. Oh, nababalitaan nyo guys, di ba? Yung mga sinasabi, yung gulay, halos itinatapon na lang. Di ba? Sa Benguet yata yun. Oh, tinatapon na lang. Eh kasi nga, ang taas ng supply, ang dami ng supply, tapos wala namang halos bumibili. O, di kahit ibenta nila ng murang-mura, wala pa rin gustong bumili. Bakit? Kasi nga, bumaba ang demand. O sige, halimbawa naman sir, ano, ang supply ay mataas, ang demand ay constant. Still, hindi nila pwedeng itaas ang presyo. Bakit? Kasi nga, ang demand ay constant. Walang nagbago. Ganyan ang nangyayari kapag kapanahon. Halimbawa, summer, panahon ng mangga ngayon. Magkano na lang ang Indian mango ngayon? Sa sobrang dami ng supply ng Indian mango, baka lalabas niyan guys, ang Indian mango, 10 pesos per kilo na lang. Tama ba? Copy tayo. Now, look at the demand curve. Sa pure competition, it's perfectly elastic. Nagre-react. Consistent ang reaction. Again, sa economics, no, meron tayong tinatawag doon na elasticity. Okay? So, ano ang nangyayari sa elasticity? Elasticity is the degree of responsiveness or sensitivity towards to a change in price and its effect to either supply or demand. Kung buyer ang pinag-uusapan, reaction ng kanyang reaction niya sa kanyang demand. Kung supplier ang pinag-uusapan, reaction naman ng supplier sa supply na isusupply. Dito, dito, since demand curve ito, ibig sabihin, ang reaction nito ay para kay consumer. Dito, ang mga consumer daw ay perfectly elastic. Ibig sabihin, nagre-respond sila. Mabilis mag-respond. Okay? As to profit maximization, they follow yung sa economics din to eh. MR is equals to MC. MR is marginal revenue. MC is marginal cost. So ano sinusunod nila? Susundin nila yung pag sinabing paano tayo magpa-price, titignan nila yung point of intersection
Ano yun eh, naka-curve kasi yan guys sa economics, no? Alam, din natin may pakita dito kung may sa board yata pwede. Kapag ka nag-intersect o naging equal ang marginal revenue, okay, at marginal cost, at ang marginal revenue or ang average revenue, yun daw ang dapat na iset mong price. Bakit? Sa economics, kapag sinabing nag-intersect ang MR at MC, hindi lang price ang nade-determine. Nade-determine din kung ilan dapat lang ang iyong isupply. Again, kapag sinobrahan mo ang supply, bababa ang presyo. Kaya dapat sakto yung supply na isusupply mo bilang seller at ang price. This way, you can maximize profit. No? Sa economics, ina-explain niya. So, hindi naman economics yung subject, kaya hindi ko na masyado elaborate. Short-run outcome. May earn profit, break even, or incur losses. Sa economics, iba ang ibig sabihin ng short run. Ibig sabihin nito, hindi period, hindi time, hindi ganon. Ang short run kasi sa economics, ang ibig sabihin nito, ito ay kondisyon kung saan ang mga variables na hawak mo, yung mga resources mo, ay binago mo, pero mayroong isa na nanatiling fixed pa rin. Parang ganito, nagdagdag ka ng mga empleyado, nagdagdag ka, pero hindi ka naman nagdagdag ng machine. So, hindi mo rin maximize yung gamit mo ng dagdag na empleyado kung hindi ka rin magdadagdag ng machine. So, since isa lang ang binago mo, labor lang, yung machine, hindi, short run lang yon. So, sa short run, pwede kang kumita, yes, pero pwedeng sakto lang, break even lang, hindi ka kumita, hindi ka nalugi. Pero, in the long run, pag sinabing long run naman doon, lahat ng variable, yan, labor, machine, land, no, resources, lahat yan ay nabago mo. Kaya dito tayo kikita sa long run. Okay? Kasi magiging ano eh, kumbaga, may factor na matitipid natin. Yung alin? Yung ating cost. But still, we can maximize our profit. Pero, in the long run. Okay? Now, paano naman yung iba? Si monopolistic competition, guys, is actually kombinasyon. Kombinasyon niya ng perfect competition at saka monopoly. Paano nangyari yun? Kaya nga siya monopolistic eh. Mono, ibig sabihin, galing yan doon kay monopoly. Si competition naman galing doon kay perfect o kay pure. So, paano nangyari yun? Meron kasing characteristic si monopolistic competition na nakuha niya kay monopoly. Okay? Ano yun? Ito yung kaya niya kasi mag-command ng loyalty. Buti pa si monopolistic, may power to command loyalty. Di tulad ng iba sa inyo, wala eh. Wala lang, naisama lang. Nahugot lang. Anyway, um, dito, katulad nga ng perfect o ng pure, marami ring seller, marami ring buyer. So, yan yung magkamukha sila. Okay? Ayan, pansinin nyo to. Ayan, no? Di ba? Many seller. Di ba? Pareho? Okay. Now, ang product nila dito, yun ang medyo iba. Ang product nila dito ay differentiated or slightly different doon kay perfect. So, paano yun? Balikan natin yung dress chicken. Di ba merong Magnolia chicken, tapos Bounty Fresh. Tama ba? Tama ba? Oh. Kung nagpunta ka sa palengke at meron daw naka-plastic pa, Magnolia at Bounty, madidistinguish mo ba yon over dun sa mga regular dressed chicken?
Kasi naka-plastic pa sila? Madi-distinguish ba? Makikita mo ba na magkaiba sila? Uy, kausapin niyo ko ba? Hindi. Bakit hindi? Eh, naka-plastic pa. Nakablagay pa yung pangalan. Kasi yun yung way nila, guys. Dahil nga sila ay nagiging branded. Yung product na nasa Perfect, binibigyan nila ng brand para ma-distinguish. Yun yung paraan nila to command loyalty. Kaya nga 'di ba, oh, ano, bili tayo ng chicken, sige basta Magnolia. Oh, see? Nadi-distinguish, nakikilala ka. Ganon sa monopolistic. Another thing, guys, ito, low entry barriers. May barrier pero hindi kalakasan. Pero may harang. Okay? Hindi nga lang malakas. Dito, non-price competition din. Bakit? Kasi nga halos pareho lang sila ni Perfect o ni Pure competition. Pero ang maganda dito, guys, dahil nga meron sila loyalty, they can command loyalty. As to pricing freedom, sila ay nagkaroon ng limited pricing freedom. Okay? Pero kung titignan mo, as to pricing mechanism, almost the same kay Perfect or kay Pure. Parehong ang pricing rule pa rin is MR is equals to MC. Ang demand curve, downward sloping, relatively elastic. Ibig sabihin, nagre-respond pa din. Kapag sa tumaas, may chance pa rin na bumaba ang demand. Ganun pa rin. Bumaba ang demand kasi nag-shift to substitute. Okay? Now, eto, ang example nito guys, yung mga gasoline natin. Gasoline company. No? Yan. O Shell, Petron, yan. Sila yan. Sila ang bumubuo kay oligopoly. There are few dominant sellers kasi malalaki sila. Malalaking kumpanya. Car industry. Yan, oligopoly din yan. Ngayon dito guys, mataas ang barrier. Bakit? Mahal eh. Hindi ka basta-basta makakapagtayo ng ganitong negosyo. So, doon pa lang sa cost pa lang, may harang na. Cost pa lang yan ha. Hindi pa natin pinag-uusapan yung iba. O, edi what more kung i-consider pa natin yung ibang factor. Ngayon, pansinin mo ang kanyang pricing freedom. Significant. Ibig sabihin, meron silang sapat na power to control price. At sabi nga, they are interdependent. With whom? With one another. Bakit? Because they enjoy mutual interdependence. Now, look at their demand curve. Kink. Ibig sabihin ng kink, may kulot. Kumukulot ang demand curve. Ano ibig sabihin? There is price rigidity. Rivals match cuts but ignore increases. Ulit. Rivals match cuts but ignore increases. It creates a kink or discouraging price changes. And why are they discouraged na magbago ng presyo? Saglit lang. Okay. Bakit hindi sila makapagtaas ng presyo? Kasi alam nila,
sila maapektuhan ng gusto kapag naggalaw sila ng presyo. Bakit? Gaganti yung kalaban. Gaganti yung kanilang kalaban. So anong ginagawa nila? Instead na baguhin ang presyo, ang inaayos nila yung kanilang supply. Kontrolin natin yung supply. Pero wag gagalawin ng price. So yan ang nila, yan ang strategy nila dyan. Now, meron sila dito power to control price. Bakit? Kasi they can set the price. Sabi nga, dominant firm sets price. Normally, yung pinakamalaki, pinaka-stable, pinaka-powerful among them, they can set price. Yan. So halimbawa, big three oil company sa atin. So pag nag-set ng price yan, everybody follows. Ganun. Uy, nagset sila ng ganun kataas. O yun. Kaya ano guys, kaya sobra ang kita dito. Okay? Ngayon, dahil nga sila ay mayroong mga power at malalaking kumpanya at hawak nila ang supply, hindi ang bid, no? Medyo, medyo pinapakialaman din ito ng government. Kaya lang, kahit pakialaman ng government to, walang nagagawa ang gobyerno. Why? Kasi pag sila ay nagkaisa ng kilos, sila ay nagiging parang monopolist. Control nila yung buong supply. Tulad na nangyayari sa atin sa langis, di ba? Ganyan. Dito, para mag-act sila as one, they form collusion. Collusion is a silent agreement among oligopolists having a decision on how they can maximize their profit by controlling price and supply. Bawal yan actually. That is against the law. Kung mapapatunayan. Pero kung hindi mapapatunayan na nagkaroon ng sabuatan, wala. Di ba? So, ganyan yan. Now, meron din namang problema dito sa oligopoly. Since sila, pag nag-set sila ng price, mag-uusap sila, pag-uusapan nila kung magkano ang presyo natin, ilan ang ilalabas natin na supply para makontrol natin yung ating presyo, no? Meron din diyang dilemma na tinatawag. No? Meron din diyang minsan supply. So, ito yung prisoner's dilemma. Okay, parang ganito yan. Halimbawa, ito, sa screen ko, magkatabi si, magkatabi si Serafin at saka si Mondala. Sa screen ko yan, ha? Itong si Serapin at saka si Mondala. Example lang to ha. Walang ano to ha. Baseless to. Example lang. Halimbawa, nag-usap. Nag-usap. Gumawa sila ng mga pinagbabawal na technique kapag exam. Ayun. So, ang score nilang pareho, mataas. Parehong-pareho ang score. Siyempre, pareho-pareho din yung sagot. Nagduda ako ngayon. Inimbestigahan ko sila na magkahiwalay. Nilagay ko sila sa magkahiwalay na room. Serafin. Serafin, Yes po, sir. halimbawa, nung ini-interrogate na kita, at ang sabi ko, hindi kita ibabagsak, ipapasa kita kung aaminin mo na nag-cheat kayo ni Mondala. At si Mondala lang ang ibabagsak ko. Ikaw ipapasa ko.
Ano kaya ang magiging desisyon mo? Siguro, sir, kasi di ba sample lang naman yan, sir, di ba? Oo naman, oo. Di ba, siguro, sir, um, dahil nga napagbintangan kaming dalawa, so siguro, ay unfair naman po siguro pag siya lang yung bumagsak. So, para fair, parehas na lang kami, ganun. Kasi pag siya lang, So, sir, unfair aaminin mo lang na lang din na ano, na kaming dalawa para hindi naman unfair sa kanya. Baka sabihin niya, walang ganun, di ba? kayong dalawa pala. Okay? For Mandala. me lang yun, sir, ah. Oo. Mandala, ikaw. Ganun din. Ipapasa kita, si Serapin lang ang ibabagsak ko pag inamin nyo na nag-cheat kayo. Siguro sir dinig po ba ako? Yes, dinig ka. Same thing lang din sa sinabi ni ni Serapin sir. Ayan. O ano nga, ituturo mo ba siya na siya ang promotor o sasabihin mo na lang na, opo, nag-cheat kami? Siguro sir example lang naman 'to, 'di ba? Oo, Yun lang din ano sir ba sa kayo? sinabi ni Ba't ni bakit Serapin. masyado kayong apektado? Sa sinabi ni Serapin sir na sabi na kami yan, aaminin ko na ako yung kami dalawa yung nag-cheat, gano'n. Ah, Kasi unfair naman din kasi kung okay. siya lang din So mahuhulog dahil sa dahil dyan, since nag-cheat pareho kayong babagsak. yes, gano'n. Di ba? Pareho kayong babagsak. Now, just wondering, bakit hindi niyo naisip na i-deny? Di ba? Kasi sir, pag dinilay din namin, parang nangyayari din, isinsap din namin yung parang bakit mo pwede din na iginawa mo naman? So, para saan pang dinindin na yan? Ayun, para lang sa grade. So, for me, kahit i-deny namin sir, ang totoo naman na is nag-cheat ka. So, alam mo sarili mo na nag-cheat ka. So, di mo naman magsabi na, alam na iba na hindi, pero alam mo sarili mo na nag-cheat ka. Ano? Alam niyo naman pala masama mag-cheat, ba't nag-cheat pa kayo? Yan kasi yung prisoner's dilemma. Isipin mo, pinapaamin ko kayo. Umamin kayo. O di pareho kayong dali. Samantalang, kung sasabihin mo na, hindi hindi kami nag-cheat. Hindi ko nga siya kilala eh. I-deny mo, may magagawa ba ako? Wala. Di ba? Ganyan kasi yung sa prisoner's dilemma. Kung kayo ay meron ng agreement na walang aamin kahit anong mangyari, walang huli. Di ba? Walang huli. Bakit? Kasi paano ko papatunayan na nagkaroon kayo ng sapwatan? Ganyan yon. So dito sa oligopoly, ganyan ang nangyayari. Kaya meron silang collusion o meron sila nung tinatawag na cartel. Ang cartel kasi samahan yan. Pero guys, ang cartel, legal yan ha. Hindi ibig sabihin ng cartel pandroga, hindi. Kaya lang, madalas ang ginagamit yung cartel sa droga. Okay. At ang may pinakamalakas na power sa lahat, syempre, si Monopoly. Lahat nasa kanya. Hawak niya ang beat sa lahat, as in. Now, dito, pag nag-set siya ng price to maximize, yung MR is equals to MC, gagamitin lang niya yan para ma-determine yung quantity na isusupply niya. Pero ang price niya, lalagpasan niya yan. Lalagpasan niya yung MR is equals to MC. Ang itatapat niya, yung price equals to MC. Pero hindi nakatapat sa MR. Dead weight loss produce less, charge more than competitive level. Kasi talagang they can really do that. Plus, it's also possible for the monopolist to to have price discrimination. Ano yun?
yung iba't iba pa ang i-charge mo sa kanila kahit pare-pareho lang yung service. O ikaw, ano ka, commercial ka, o ikaw, residential. Ano pinagkaiba nun? Diba? Kung halimbawa, kuryente, mas malakas ba kuryente ng commercial kaysa sa residential? Di ba pareho lang naman na kapag nakuryente ka, patay ka. Oh, pareho lang naman 220 yun. Pero pwede. Legal. Yun ang ano dun eh. Legal. Kasi that is one of their power being price maker. Ano sabi? Absolute barrier. Talagang walang makakapasok basta-basta. At walang close substitute para sa product. Sir, kuryente, meron na solar. Oo, magkano? Kailangan mong gumastos ng at least 500,000. Ano kamahal ang solar, guys? Kung gusto mo na talaga meron ka ng freedom, ha? Kasi kailangan mo rin ng magandang ng malaking battery. Kaya ang mahal ng battery ng solar power. Kaya nga yung iba, walang battery. Daytime lang ang solar nila. Pagdating ng gabi, Meralco pa rin. Oh. Ngayon, eto yung summary. Okay? Ito na yung summary. So, ibig sabihin, guys, talagang dapat mo muna silang malaman. Dapat paintindihan mo how they behave. Para alam mo, or guided ka, kung paano silang lumaro, paano silang mag-set ng price. Okay? Ito ngayon si freedom. It can be determined by the number of competitors, the product differentiation, the entry barriers, and the substitutability of the product. Fewer competitors, more pricing power. Bakit? Kasi konti lang kayo eh. Oh, konti lang kayo. So talagang you can set. Kung ang dami nyo, naku po, mamamopya ka na lang talaga. Wala kang power. Mag-set ka ng price, lilipat lang sa kabila yan. Sa competitor niya ko konti, wala silang masyadong pamimilian. Di lalo kung monopoly. Wala talagang pamimilian. O, di ba? Product differentiation. Kapag ang product mo ay unique, hindi ko pala to mabibili kahit saan. Dito lang. Talagang meron kang power. Walang harang. Kahit sino pwedeng pumasok, madali lang. Kung mataas ang harang, katulad sa monopoly, at saka sa oligopoly, tumataas ang iyong pricing freedom. Bakit? Kasi konti lang kayo dyan. Hindi nga makapasok yung marami. So, konti lang tayo na nandito sa market, tayo-tayo lang. And, more substitute, more elastic demand. Ibig sabihin yan, less freedom. Bakit less freedom? Di ba? Bakit less freedom? Kasi ang dami nyo eh. Lilipat lang yan sa kabila. Paano ka pa magsiset ng magandang price? Di ba? Paano ka magkakaroon ng power? So, but despite the power, there are consequences. Just like the following. Higher price for consumer, persistent economic profit, allocative inefficiency and deadweight loss, and government regulations. Mag-undergo ka na masama kaya. So, yun lang. Okay? So, every power na meron ka ay meron niyang consequences. Okay? And these are our takeaway. So, that is the end of our module